Sa isang bundok na natatakpan ng niyebe, sa katahimikan ng taglamig, dumarampi ang banayad na hangin sa mga puno ng pino. Dala ang banayad na halimuyak ng dagta. Ang bilog na buwan ay parang pilak na parol na nakasabit sa kalangitan sa gabi. Sa ibaba, may maliit na bahay kahoy na nakatago sa gilid ng bundok, at ang usok mula sa tsimeneya ay manipis na parang sinulid na sumasama sa kumikislap na nyebe na tila asukal. Sa loob ng bahay, nakaupo si Liko, isang 10 taong gulang na batang lalaki. Sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang malamlam na kalangitan na puno ng bituin. Ang kanyang buhok ay kayumanggi at malambot, at ang kanyang mga pisngi ay namumula sa lamig. Ang liwanag mula sa fireplace ay sumasalamin sa kanyang mukha, pinapatingkad ang kislap ng kanyang mga mata. Sa tuwing may bumabagsak na shooting star, mahinang inuukit ni Liko ang kanyang mga kamay, at bulong ang isang hiling. Pangarap ko na sana may magdala ng regalo sa lahat ng bata sa buong mundo, lalo na sa mga walang tahanan sa Pasko. Sa labas, umuungal ang hangin sa pagitan ng mga pinto, ngunit sa loob, ang bahay ay puno ng init at halimuyak ng bagong lutong bibingka, ang masarap na kakanin na gawa ng ina ni Liko tuwing Pasko. Sa mesa, may isang parol, 5 tipong parol na gawa ng kanyang ama mula sa kawayan at makulay na papel na naglalabas ng malumanay na gintong liwanag. Hindi lang ito dekorasyon, kundi simbolo rin ng pag-asa, ng liwanag na gumagabay pa uwi. "Panaginip ka na naman, Liko," sabi ng kanyang ina na may ngiti habang maingat na inilalagay ang tasa ng mainit na tsokolate sa mesa. Ang Pasko ay panahon para sa tunay na pagmamahal, hindi lamang para mangarap. Pero naniniwala po ako na pwede talagang magkatotoo ang mga hiling, inay. Sagot ni Liko ng malinaw. Kung maniniwala tayo at magsisikap na gumawa ng mabuti, marahil darating ang himala. Ngumiti ang ina at hinaplos ang buhok ng anak. "Maaaring tama ka, Liko. Malay mo, may himalang nakikinig sa'yo." Sa labas, patuloy na bumabagsak ang nyebe. Tila nakikinig ang buong kalangitan sa munting dasal. Sa di kalayuan, ang kampana ng simbahan ay tumutunog mula sa lambak, ang malinaw na tunog ng simbang gabi, ang maagang misa, na tradisyon pa ng mga Pilipino sa bawat taon. Yumuko si Liko sa bintana, nakikinig sa tunog ng kampana na sumasanib sa ina niyang umaawit ng lullaby. Ang kanta ay tungkol sa bituin na gumabay sa 3 hari, mula sa silangan at sa liwanag ng pag-asa na sumisinag sa puso ng tao. Ang boses ng ina ay kasing banayad ng hangin at kasing init ng kumot, kaya unti-unting dinala si Liko sa mundo ng panaginip. Ngunit ang gabing iyon ay kakaiba. Sa manipis na ulap, nang tumunog ang orasan ng 12:00, napansin ni Liko ang isang liwanag na gumagalaw sa kalangitan. Sa una, inakala niyang shooting star lamang ito, ngunit lalo itong lumiwanag at naging parang bituin na bumababa patungo sa lupa. Pinahid niya ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay bumagsak sa kagubatan sa likod ng bahay, nag-iiwan ng kumikislap na landas. Nanginig ang puso ni Liko sa takot at tuwa. Hindi niya ginising ang kanyang ina, ngunit ang kuryosidad ay nagtulak sa kanya na bumangon. Isinuot niya ang kanyang sweater, pinaliguan ng scarf ang leeg, at binuksan ang pinto palabas. Ang malamig na hangin ay kumakagat sa balat, ngunit ang niyebe ay nagbabalik ng liwanag ng buwan, kaya tila araw sa dilim. Sa bawat hakbang, dumudungaw ang niyebe sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinundan ni Liko ang liwanag, tumawid sa mga matataas na pino, hanggang sa makarating siya sa isang bakanteng lugar. Doon, sa gitna ng puting niyebe, isang bilog na liwanag ang nananatili, at sa gitna nito ay isang maliit na gintong kampana, kumikislap na parang hinulma mula sa bituin. Yumuko si Liko at pinulot ito. Nang mahawakan niya, may narinig siyang tunog, hindi malakas, ngunit mainit, parang boses na bumabalik sa puso. "Batang may pangarap, salamat sa iyong pananampalataya." Tumingala si Liko. Ang mga mata ay namumula sa tuwa. Humihip ang hangin sa kagubatan,
Dala ang halimuyak ng kanila at pulot. Sa malabong niebe, napansin niya ang isang anyo na nakasuot ng pulang damit, may mahabang puting balbas, katabi ang isang malaking reindeer. Ngumiti ang matanda at kumaway sa kanya. Tumibok ng mabilis ang puso ni Liko. Sino? Sino po kayo? Isa lamang akong nagdadala ng kagalakan. Ang boses ng matanda ay parang kampana. At ngayong gabi, tinawag mo ako sa pamamagitan ng iyong hiling. Bago pa makasagot si Liko, dumampi ang isang banayad na hangin. Bumabalot muli ang liwanag sa matanda at sa reindeer, at nawala na parang hindi nag-exist. Ang naiwan lamang ay ang maliit na gintong kampana sa kamay ni Liko, na bahagyang nanginginig at bumubulong ng malumanay na musika. Tumayo siya ng matagal, nakatingala sa kalangitan, kung saan nawala ang malaking bituin. Napakatahimik. Alam niyang kahit panaginip lamang ito, napakaganda nito. Pagbalik ni Liko sa loob, ang kanyang ina ay nakaupo pa rin, nagtatagpi ng damit sa tabi ng fireplace. May banayad ng ngiti. Saan ka nang galing? Aking batang panaginip. Itinago ni Liko ang kampana sa bulsa at mahina na sabi, nagmasid lang po ako sa mga bituin. Ang ganda ng langit, inay. Tumango ang ina at niyakap siya. Pinapawi ang lamig. Matulog ka na, Liko. Marami pa tayong paghahanda bukas para sa Pasko. Mahinang tumango si Liko at nakasandal sa balikat ng ina. Ang tunog ng nag-aapoy na kahoy, halimuyak ng bibingka, at liwanag mula sa parol ay parang maliliit na bituin na sumasayaw sa mga dingding. Bago siya tuluyang nakatulog, muli niyang narinig ang mahinang tunog ng kampana sa bulsa. Napakabagal, ngunit malinaw. Salamat sa paniniwala sa himala, Liko. Gabing iyon, sa bundok na natatakpan ng niebe, isang batang lalaki ang mahimbing na natutulog sa bisig ng kanyang ina. Dala ang tunog ng isang himala sa kanyang puso. Sa labas, patuloy ang paghulog ng niebe, kasing banayad ng mga puting bulaklak. Sa maliit na bahay, ang liwanag mula sa parol ay kumikislap sa mga pader. Nagiiwan ng anino ni Liko na mahimbing na natutulog sa bisig ng kanyang ina. Ang maliit na gintong kampanilya sa kanyang bulsa ay bahagyang umalingaw-ngaw, may malinaw na tunog na parang tawag mula sa ibang mundo. Bahagyang bumukas ang bintana at pumasok ang hangin na may halimuyak ng kanela at mint. Ang mga niebe ay umiikot at naglalaho sa gintong liwanag. Mula sa labas ng bakuran, may maririnig na tap-tap, tunog ng mga bakang moose na tumatama sa niebe. Bumukas ang mga mata ni Liko, parang mas maliwanag ang silid. At pumilipit siya sa kanyang mga mata, inisip na nananaginip pa siya. Ngunit hindi. Sa labas, sa gitna ng niebe, may isang dambuhalang sled na kumikislap ng banayad na liwanag na parang buwan. 6 na moose ang nakapila ng maayos. Bawat isa ay may maliit na kampanilya na malinaw ang tunog, parang kristal. Sa sled, may isang matandang lalaki na may pulang balabal at puting balbas na parang ulap na bahagyang nakangiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng 2 maliit na bituin. Mabait at mainit ang damdamin. Kumusta, Liko? Ang kanyang tinig ay parang lulabay. Ako ang taong tinawag mo sa iyong hiling kagabi. Namangha si Liko, binuka ang mga mata. Kayo, totoo ba kayong Santa Claus? Ngumiti si Santa, may malalim at mahinahong tawa. Kung maniniwala ka, ako nga ang Santa Claus. At kung hindi, ako'y isang taong nagdadala ng mahika ng pananampalataya. Tahimik na tumayo ang bata. Ang hangin ay bahagyang gumalaw sa kanyang buhok, ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang pintig, mainit at masigla. Kayo, bakit po kayo nandito? Upang tuparin ang pangako, sagot niya. Kagabi, hiniling mo na may magdadala ng saya sa lahat ng bata. Ngunit alam mo ba, ang totoong mahika ay hindi lamang nasa mga regalo, kundi nasa puso ng mga taong handang magbahagi. Namangha si Liko. Ako, kaya ko ba yun? Inabot ni Santa ang kanyang kamay. Kailangan ko ng kaibigan na may dalisay na puso. Gusto mo bang sumama sa akin at magdala ng saya sa lahat ng lugar?
Tumingin si Liko sa malaking kamay. Malaki, mainit at puno ng tiwala. Kahit medyo natakot, sa puso ni Liko may umuusbong na damdaming kagalakan. Bahagya siyang tumango. Sa sandaling inilagay ang maliit na kamay sa malaking kamay, lumiwanag ang paligid, ang hangin ay umiikot, at ang nyebe ay sumasayaw sa paligid na parang mga bituin. Sa isang iglap, nakaupo na siya sa sled, nakabalot sa malambot na kumot, katabi si Santa. Umuni si Santa, sama-samang umalingaw-ngaw ang 6 na moose, at itinaas ang sled mula sa lupa. Ang nyebe ay nagmistulang mga maliit na liwanag, at sila'y lumipad sa kalangitan. Namangha si Liko. Sa ibaba, ang maliit niyang baryo ay unti-unting lumiit hanggang sa maglaho sa puting ulap. Sa itaas, ang langit ay parang ilog ng liwanag, libu-libong bituin na kumikislap sa nyebe at sa mga moose. "Saan po tayo pupunta, Tito?" tanong niya. Nanginginig dahil sa lamig ngunit puno ng kasabikan. "Sa nayon ng liwanag," sagot ni Santa. Doon, ang bawat regalo ay nagmumula sa pag-ibig at pag-asa. Doon naghihintay ang mga munting tagagawa para sa iyo. Mahigpit na humawak si Liko sa sled, mga matay nakabuka. Tuwing lilipad sila sa ulap, nakikita niya ang kakaibang mga eksena. Isang batang lalaki na ngumiti habang natatanggap ang kumot. Isang batang babae na niyayakap ang lumang manika na masaya pa rin. Isang ama na kumakanta ng harana sa kanyang anak. "Tito," mahina niyang wika. Lahat sila'y masaya, kahit kakaunti lang ang meron. Tumango si Santa, dahil ang tunay na saya ay hindi nasa regalo, kundi nasa pusong marunong magmahal. Dahan-dahang humina ang hangin. Sa malayo, lumitaw ang gintong liwanag. Sa gitna ng puting nyebe, isang nayon ang kumikislap na parang libu-libong parol. Ang mga bahay ay gawa sa candy, gingerbread, at kristal na yelo na nagmumula sa kumikislap na liwanag. Ang mga tawa, musika, at kampanilya ay nagtatagpo sa isang banayad na musika ng Pasko. Maligayang pagdating sa nayon ng liwanag, wika ni Santa. Dito, ang bawat pangarap ng bata ay nagiging regalo. Dahan-dahang dumapo ang sled sa sentro ng plaza. Bumaba si Liko, ang mga paay humipo sa malambot na lupa kahit napapaligiran ng nyebe. Sa kanyang harapan, daan-daang maliit na duwende ang naglalaro, may daladalang mga kahon ng regalo, laso at halakhak. Isang duwende na may asul na sombrero ang lumapit at yumuko. "Kumusta, Liko? Narinig na namin ang tungkol sa iyo mula kay Santa. Isa kang bata na may pangarap para sa iba. Napakabihira." Namula si Liko. "Ako, naghiling lang po. Minsan, ang taus-pusong hiling ay mas makapangyarihan kaysa mahika." Ngiti ng duwende at iniabot ang maliit na pulang bag. "Ito ang bag ng hiling. Anumang ilagay mo dito, ito'y makarating sa taong pinakakailangan nito." Binuksan ni Liko ang bag. Wala sa loob kundi kumikislap na liwanag. "Paano ko malalaman kung sino ang kailangan nito?" "Maramdaman mo sa puso mo," paliwanag ni Santa. "Kapag iniisip mo ang isang tao at kumikislap ang bag, ibig sabihin na ipadala na ang regalo." Maingat na niyakap ni Liko ang bag sa dibdib. Ramdam ang init mula sa loob. Tumingin siya kay Santa at ngumiti. "Kaya ko po bang makatulong talaga?" "Opo, Liko." Tumango si Santa. Mga matay kumikislap na parang maliit na apoy. Ngayon ang simula ng mahiwagang paglalakbay. Matututuhan mong makita ang saya sa bawat mata at ibahagi ito tulad ng liwanag mula sa parol sa iyong bubong. Biglang sumigaw ang mga duwende. Handa na, at lahat ng ilaw sa nayon ay kumislap. Libu-libong shooting stars ang lumipad sa langit, nagkikislap ng maliwanag. Isang mahinahong harana ang tumugtog, kasabay ng mga kampanilya. Ipinatong ni Santa ang kamay sa balikat ni Liko. "Nakikita mo ba? Ang lahat ng liwanag na ito ay mula sa kabutihan ng tao. At ikaw, Liko, ay nagdagdag ng isa pang ilaw sa Pasko."
Tumingin si Liko sa paligid, puspos ng damdamin. Ang niebe ay patuloy na bumabagsak, ang gintong liwanag ay bumabalot, at sa sandaling iyon, malinaw kay Liko, napakaganda ng mundo kung maniniwala ka sa kabutihan. Sa malayo, isang moose ang tumatalon, nag-iiwan ng pulang sinag sa langit. Ngumiti si Santa at iniabot ang kamay. Handa ka na bang sumama sa akin, batang puno ng pag-asa? Mahigpit na hinawakan ni Liko ang kamay niya. Mga matay kumikislap tulad ng dalawang bituin. Opo, tito. Handa na po ako. At sa ilalim ng liwanag ng libu-libong parol, muling lumipad ang sled, dala si Liko at Santa patungo sa maliwanag na abot tanaw, kung saan nagsisimula ang kanilang paglalakbay upang magdala ng saya sa buong mundo. Ang sled ay dahan-dahang bumaba sa isang kumikislap na liwanag. Sa harap ni Liko, ang mundo ay bumukas na parang isang makulay na panaginip. Mula sa taas, nakita niya ang isang nayon na kumikislap na parang dagat ng mga bituin, kung saan bawat bubong ay may nakasabit na parol sa iba't ibang laki at kulay pula, dilaw, asul, puti, kumikislap na parang mga bulaklak sa kalangitan sa gabi. Dinala ng hangin ang matamis na amoy ng mga lutong biskwit, pulot, at banayad na halimuyak ng kanela. Ang halakhak at tawanan ay sumasabay sa malumanay na tunog ng harana mula sa malayo na may halong kampana na parang mga nota ng niebe. Maligayang pagdating sa Light Village, Liko, sabi ni Santa Claus, na kumikislap ang mga mata sa likod ng kanyang bilog na salamin. Hindi lamang dito ginagawa ang mga regalo, kundi dinidilawan din natin ang pag-asa para sa buong mundo. Bumaba si Liko sa sled at ang kanyang mga paa ay humipo sa malambot na lupa na tila halo ng niebe at gintong liwanag. Sa paligid, daan-daang maliliit na duwende ang abala. May nagbabalot ng regalo, may nagpipinta, may humuhulma ng salamin para sa mga makinang na bola, may nagsusuot ng salamin, may sombrerong lana. Lahat ay mahinang umaawit habang nagtatrabaho. Isang duwende na nakasuot ng asul na damit ang tumakbo, yumuko bilang pagbati. Kumusta, batang Liko? Narinig na namin ang tungkol sa iyo, ang may pusong nagmamalasakit para sa iba. Ngumiti si Liko ng mahinhin. Iniisip ko lang po, kung masaya ang lahat, mas maganda ang Pasko. Tumango ang duwende. Iyon ang dahilan kung bakit bahagi ka ng lugar na ito. Halika, ipapakita ko sa iyo ang puso ng Light Village. Naglakad sila sa maliit na daan na may kumikislap na bato. Sa magkabilang gilid ay mga puno na pinalamutian ng papel, na bulaklak at maliliit na ilaw. Dito may halakhak ng mga bata at may awit na parang dala ng hangin. Pagdating sa sentro ng plaza, namangha si Liko. Sa gitna, may higanteng Christmas tree, ngunit hindi gawa sa tunay na dahon, kundi mula sa libu-libong maliliit na parol, nakaayos ng patong-patong. Bawat isa ay naglalabas ng sariling liwanag, ngunit kapag sabay-sabay, nagbubuo ito ng mainit at gintong liwanag. Ang ganda, bulong ni Liko, ang mga matay bilog sa tuwa. Ngumiti si Santa Claus. Bawat parol na ito ay simbolo ng pag-asa ng tao. May ilan mula sa Pilipinas, kung saan ang mga pamilya ay nagsisabit ng parol sa labas ng bahay bilang gabay sa sanggol na Jesus. Ang liwanag na ito ay panalangin para sa kapayapaan, pananampalataya, at pagmamahal. Matagal na pinanood ni Liko, lumapit ang isa pang duwende na may tray ng maliliit na pagkain. Tikman mo ang puto bumbong at bibingka, espesyalidad ng Pasko ito. Tinanggap ni Liko. Ang mga biskwit ay malambot, mabango, at mainit. Ang halimuyak ng niyog ay halo sa mantikilya at brown sugar. Ang tamis ay natutunaw sa kanyang bibig na nagpapaalala sa kanyang ina sa malayong niebe na nayon. Ngumiti siya ng banayad. Masaya talaga ang lahat dito, sabi ni Liko. Pero, paano nila mapanatili ang kasiyahan, Santa? Mawawala ba ito, Mara? Sa poli, Mara, ngumiti si Santa, may banayad ng ngiti.
Ang tunay na kasiyahan, anak, ay hindi nawawala. Nagbabago lang ito ng anyo at babalik kapag may nakakaambag. Tulad ng ilaw na iyon kahit patay ang ilaw. Basta may nagbabalik, muling sisiklab ang buong nayon. Tahimik si Liko. Tiningnan niya ang parol tree at tila bawat ilaw ay nakangiti. Biglang may marinig mula sa malayo. Santa, handa na ang mga bagong regalo. Isang grupo ng mga duwende ang dumating. May dalang kumikislap na kahon ng regalo. May maliit na kahon na parang candy. May malaki na kasing laki ng bata. Lahat ay may malamyos na liwanag mula sa loob. Pwede po ba akong tumulong? Tanong ni Liko. Oo, sagot ni Santa. Iniabot ang bag ng hiling na natanggap niya mula sa nakaraang biyahe. Bawat regalo ay kailangang maihatid sa tamang tao. Hayaan mong ang puso mo ang magturo. Binuksan ni Liko ang bag. Isang banayad na liwanag ang lumabas. Pumikit siya. Inilagay ang kamay sa dibdib. Iniisip ang mga batang walang tahanan at maiinit na damit. Iniisip ang mga ina na nagluluto ng bibingka sa maliit na kusina na umaasang busog ang kanilang mga anak. Nang bumukas niya ang mata, isang maliit na kahon ay nawala. Iniwan ang liwanag na lumilipad patungo sa langit at naglaho sa gitna ng mga bituin. Wow! Sambit ni Liko. Lumipad na pala ito. Tama, sigaw ng isang duwende. Dumating ito sa isang batang lalaki sa Luzon na nagdarasal sa ilalim ng bubong. Natanggap niya ang isang sweater at mainit na tsokolate. Ngumiti si Liko, punong-puno ng tuwa ang puso. Gusto ko pang magpadala, kaya't ginawa niya muli. Iniisip ang mga nangangailangan. Mga bata sa maliliit na isla na naghihintay sa mga magulang na pumalaot at mga nakatatanda na nag-iisa sa malamig na panahon. Sa bawat pag-iisip niya, ang liwanag sa bag ay nagningning at isang kahon ay nawala. Tahimik na nanood si Santa. Nakikita mo ba? Ang himala ay hindi nasa mga regalo, kundi sa puso mo. Tinulungan mo ang nayon na mas lumiwanag. Tumingala si Liko. Totoo, ang parol tree sa gitna ng nayon ay mas maliwanag at ang mga gintong ilaw ay dumadaloy pababa. Ang buong nayon ay masigla. May awit na pumapalibot. Pasko na naman, o kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ang malamyos na awit ng Pilipino, kasabay ng tunog ng kampana, ay pumupuno sa hangin ng pagmamahal. Naramdaman ni Liko ang kapayapaan sa buong katawan. Hinaplos ni Santa ang kanyang balikat na may mainit na tinig. Liko, naiintindihan mo na ba kung bakit pinili ka namin? Hindi dahil sa pagnanais mo, kundi dahil alam mong magbigay ng walang inaasahan. Tumingin si Liko sa kanyang mga kamay na bahagyang kumikislap. Gusto ko lang po na masaya ang lahat, Santa. At iyon ang nagpapaliwanag sa mundo, kaunti-kunti. Tumingala siya. Ang liwanag ng libu-libong parol ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liko na siya ay bahagi ng liwanag, isang maliit na piraso ng dakilang himala. Humihip ang hangin, dala ang amoy ng biskwit, awit, at kampana. Sa malayo, naglalaro ang mga bata sa paligid ng puno, magkakahawak kamay at nagtatawanan. Sa itaas, ang langit ay tila isang higanteng salamin na sumasalamin sa liwanag ng nayon, isang gintong dagat sa gitna ng puting niebe. Mahinang sabi ni Santa, gabi lamang ito ng simula, Liko. Marami pang lugar at tao ang nangangailangan ng liwanag mula sa puso mo. Tumango si Liko, mahigpit na niyakap ang bag ng hiling. Handa na po ako, Santa. Mula sa malayo, sumigaw ang mga reindeer at muling kumislap ang sled. Ang Light Village ay nagpaalam sa kanilang mga kampana. Nang magsimula ng lumipad ang sled, tiningnan ni Liko ang nayon, tila kumakaway ito, at ang pinakamalaking parol tree ay kumikislap na parang nagpapadala ng mensahe. Kapag dinala mo ang liwanag, ikaw rin ay nagiging isang bituin. At sa gayon, sa mahiwagang gabi ng Pasko, ang sled ay lumipad pataas, dala si Santa Claus at ang batang lalaki.
na natutunan na ang liwanag ng kasiyahan ay nagsisimula sa isang pusong marunong magmahal, nang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang tumama sa nayon ng liwanag. Ang niyebe sa mga bubong ay kumikislap tulad ng libu-libong maliliit na diamante. Ang hangin ay sariwa at malamig, dala ang matamis na amoy ng bagong lutong ensaymada at ng mainit na tsokolate mula sa maliliit na kusina. Nagising si Liko sa isang silid na puno ng malambot na gintong liwanag. Ang kanyang kama ay may takip na malambot na kumot, at sa tabi ay isang bilog na bintana na tanaw ang puting niyebe sa hardin, kung saan nakasabit ang mga bituin na gawa sa kawayan, mga maliliit na parol na nagliliwanag mula sa niyebe. Dinilaan niya ang kanyang mga mata at umupo, at napansin na may nakatingin sa kanya mula sa sulok ng silid. Isang maliit na nilalang, kasing laki ng isang tipat, ang may hawak na tray ng mga tinapay. May matutulis na tenga, pulang ilong, at sombrero na may kampanilya. Nang makita siya ni Liko, ito'y sumigaw, "Magandang umaga, ako si Tiko, ang pinakamahusay na panadero sa nayon na ito. Nagugutom ka na ba?" Tumawa si Liko, ang kanyang inosenteng tawa ay umalingaw-ngaw sa mainit na silid. "Sino ka ba?" "Isang duwende." Bahagyang tumango si Tiko at kumalansing ang kampanilya sa kanyang sombrero. "Opo, kami ang mga duwende ng Pasko, ang mga duwende ng Pasko. Kami ay nagtatrabaho para kay Santa Claus, at ngayong araw ay makikilala mo kami lahat." Nasasabik si Liko at tumalon mula sa kama, mabilis na nagsuot ng sweater. Nang lumabas siya, ang tanawin sa kanyang harapan ay kamangha-mangha. Sa kanyang harapan ay ang pinakamalaking pabrika ng regalo sa buong mundo, isang dambuhalang bahay na kahoy, may bubong na parang layag, at usok na pumapatak mula sa pilak na tsimenea. Sa loob, abala ang maliliit na duwende. May nagpipinta ng sled, may nagbabalot ng regalo, may nagtatali ng laso. Ang halakhak at awit ay nagtatagpo tulad ng masayang musika. Sa isang sulok, ilang mga usaping moose na marunong magsalita ang nag-eensayo ng paglipad. May kampanilya sa kanilang mga sedil. Isang moose na may pulang ilong tiyak na si Rodolfo ay ngumiti nang makita si Liko. "Kamusta, bata? Ikaw ang unang tao na dumating dito sa mahabang panahon," sabi ni Rodolfo na may malalim ngunit mainit na tinig. "Narinig ko, ikaw ang tumawag sa amo sa pamamagitan ng iyong hiling. Matapang ka," namula si Liko. "Ako lang, hiniling na masaya ang Pasko para sa lahat. At iyan ang dahilan kung bakit nandito ka." Sumingit si Tiko, nakangiti. "Halika, ituturo namin sa iyo kung paano gumawa ng regalo." Dinala si Liko sa bawat sulok ng pabrika. May lugar para sa mga laruan, may silid na ang mga kulay ay kumikislap na parang bahaghari, at may lugar ng pagbalot ng regalo kung saan ang mga laso ay sumasayaw sa hangin. Bawat duwende ay may sariling talento. Si Mika ay gumagawa ng scented candles, si Bonto ay gumagawa ng maliliit na instrumento, at si Laya ay naghahabi ng mga panyo na may parol na disenyo. Sa gitna ay ang dambuhalang Christmas tree, abot bubong na pinalamutian ng mga kabibe, perlas, at mga ilaw na kumikislap tulad ng daan-daang bituin. Tumingin si Liko, ang kanyang mga mata ay kumikislap, parang sumasalamin sa lahat ng mahika ng mundong ito. Lumapit si Rodolfo sa kanya at mahina ang sabi, "Bawat bituin sa puno ay isang hiling ng bata sa buong mundo. Kapag sila'y kumikislap, ibig sabihin may natulungan na." "Kung patay ang bituin?" tanong ni Liko. May pag-aalala, may pupunta upang muling pagliwanagin ito. "At ngayong taon, gusto ni Santa na sumama ka," sagot ni Tiko. May banayad na tinig. Namangga si Liko. "Ako?" "Opo." Isang tinig mula sa likod ang tumugon. Si Santa Claus, matangkad, may mahabang puting balbas at pulang balabal na may niebe. Ang kanyang mga mata ay kasing banayad ng buwan sa taglamig.
Naniniwala ka sa mahika, Liko, at ngayon gusto kong makita mo ito sa iyong sariling puso. Inilagay niya ang kamay sa balikat ng bata. Ngayong gabi, tayo ay magdadala ng saya sa mga bituing nawawala ang liwanag. Pero kailangan mo munang makahanap ng mga bagong kaibigan para tumulong. Umuni si Tiko at mula sa nyebe sa labas, 4 na moose ang tumakbo. Si Rodolfo ang pangulo, kasunod sina Bina, Mito at Sayo. Bawat isa ay may kampanilya ng iba't ibang kulay. Yumuko sila bilang pagbati kay Liko. Isa kami sa pangkat paglipad ni Liko, sabi ni Rodolfo. May seryoso ngunit masayang tinig. Mula ngayon, ikaw ang pinakamaliit na gabay ng Pasko. Ngumiti si Liko, ang mga mata ay kumikislap. Gagawin ko ang aking makakaya. Ang mga duwende ay pumalakpak. Tumalon si Tiko sa balikat ni Liko. Hawak ang maliit na garapon ng Stardust. Ito ang alikabok ng pag-asa. Budburan mo ito sa daan at ang bawat mabuting puso ay iilaw. Ngumiti si Santa. Ang boses niya ay mainit at malalim tulad ng awit. Ngayong gabi, hindi lang tayo magbibigay ng regalo. Magbibigay tayo ng liwanag, kabutihan, at paniniwala na ang mahika ay totoo. Sa labas, sumasapit ang dapit hapon. Ang nyebe ay sumasalamin sa pulang kahil na liwanag ng langit. At ang libu-libong parol ay nagsisimulang kumislap kasing kinang ng mga bituin sa puso ng mga tao. Tumayo si Liko sa gitna ng tanawin. Naramdaman ang lamig sa pisngi, ang amoy ng tinapay sa hangin, at ang init ng kanyang mga bagong kaibigan. Sa sandaling iyon, naunawaan niya, ang Pasko ay hindi lamang pagtanggap ng regalo, kundi pagbabahagi ng liwanag sa isa't isa. Pagdating ng gabi, si Santa at ang mga moose ay naghanda para sa kanilang unang paglipad. Ang sled ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang mga kampanilya ay umaalingaw-ngaw at ang Stardust ay umiikot sa paligid na parang libu-libong paru-paro ng liwanag. Bago umalis, inabot ni Tiko kay Liko ang isang maliit na kampanilya na may parol na ukit. Ito ang kampanilya ng pagkakaibigan, sabi niya. Kapag pinindot mo ito, maririnig mo kami kahit nasaan ka man. Hinawakan ni Liko at ang kanyang puso ay napuno ng init. Alam niyang natagpuan niya ang tunay na mga kaibigan, mga taong nagtitiwala, tumutulong, at magkasamang nagdadala ng saya. Nagsimulang lumipad ang sled. Sa ilalim nila, unti-unting lumiit ang nayo ng liwanag, parang isang bituin sa dilim. Sa itaas, malakas ang pagkakapalipad ng mga moose, at si Santa ay tumawa. Ho ho ho, panahon na para dalhin ang liwanag. Ang hangin ay humahampas sa tenga, ang nyebe ay pumapatak, at si Liko, na may pusong puno ng pananampalataya, ay mahigpit na hawak ang kampanilya ng pagkakaibigan sa kanyang kamay. Sinisimulan ng kanyang unang paglalakbay sa mahika ng Pasko. Sa ilalim ng kalangitan na kumikislap sa mga bituin, ang sled ay dumulas ng banayad, parang pakpak ng ibon, nagiiwan ng kumikislap na alon ng alikabok ng bituin. Sa ibaba nila, ang mga maliit na nayo ng mundo ay mahimbing na natutulog sa gabi ng Pasko. Ang tunog ng kampana ng mga reindeer na sumasabay sa hangin ay bumubuo ng malamyos na musika na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Liko sa himpapawid. Ngumiti si Santa Claus. Ang mga matay kumikislap na tila may kalangitan ng mga bituin. Ano ang pakiramdam mo, Liko? Ito ang himala ng Pasko, kung saan bawat pangarap ay pwedeng lumipad kasama ng nyebe. Tumingin si Liko pababa. Ang mga pisngi ay namumula sa lamig at kasiyahan. Kamangha-mangha po, Santa. Hindi ko inakala na makikita ko ang mundo mula sa taas. Ang bawat bahay ay kumikislap na parang maliliit na bituin. Tumango si Santa Claus. Tama, at bawat ilaw ay simbolo ng isang pusong nagmamahal. Dahan-dahang bumaba ang sled sa isang bundok na natatakpan ng malambot na nyebe. Humihip ang malamig na hangin, ngunit ang paligid ay mainit dahil sa maliit na apoy sa loob ng isang kuweba.
Sa gitna ng kuweba, may isang malaking pulang bag, kumikislap na parang hinabi mula sa mga hibla ng liwanag. Namangha si Liko. "Ito ba? Ang bag niyo po?" Tumango si Santa Claus. "Oo, ito ang magic bag. Ngunit hindi tulad ng ibang bag. Ito ay may kaluluwa, isang natatanging himala na nilikha mula sa pagmamahal ng maraming henerasyon." Lumapit si Liko. Ang bag ay mas malaki kaysa kay Santa, ngunit magaan na parang ulap. Nang hinawakan ito ni Santa, kusang bumukas ang bibig ng bag, naglalabas ng makinang na liwanag. Sa loob, hindi lang mga regalo ang naroon, kundi isang maliit na kalangitan. May libu-libong bagay na nakalutang, mga manika, cookies, libro, payong, at maliliit na parol na umiikot at naglalabas ng banayad na liwanag. Kamangha-mangha, sambit ni Liko, na mangha sa tanawin. Ngumiti si Santa. Ngunit alam mo ba, ang pinaka-espesyal ay hindi ang regalo mismo, kundi kung paano ito dumating sa taong nangangailangan nito. Lumiko si Liko. "Ibig po niyo bang sabihin, alam ng bag kung sino ang dapat makatanggap?" "Oo," tumango si Santa. "Bawat regalo ay may maliit na puso. Kapag talagang kailangan ng isang tao, lumilipad ang regalo patungo sa kaniya." Ang Pasko ay hindi lang tungkol sa pagbibigay, kundi sa pag-unawa kung sino ang higit na nangangailangan, minsan isang cookie, minsan isang simpleng salita ng kaginhawahan. Dahan-dahang hinipo ni Liko ang bibig ng bag. Agad na naglabas ito ng gintong liwanag at isang maliit na bagay ang lumipad. Isang maliit na kuneho na gawa sa tela. Medyo luma, ngunit may kumikislap na mata. Humaplos ito sa hangin at humiga sa mga kamay ni Liko. "Uy, ang cute!" Ngumiti siya. "Saan kaya ito pupunta?" Tumingin si Santa sa malayo, sa isang maliit na nayon na natatakpan ng hamog at nyebe. Si Amira sa kabilang nayon ay nawalan ng pinakamatalik na kaibigan, ng kanyang laruang kuneho na regalo ng lola bago pumanaw. Ang kunehong ito ang magpapangiti muli sa kanya. Tumingin si Liko sa regalo at naramdaman ang init sa puso. Naiintindihan niya na ang bawat regalo ay hindi lang bagay, ito ay bahagi ng damdamin, alaala at tiwala na ipinapadala sa iba. Pagdating nila sa nayon, patay pa rin ang mga ilaw sa bahay. Ang mga bintana ay may takip ng nyebe. May maliit na kandila lamang na nanginginig. Sa loob, nakahiga si Amira. May mga mata na namamaga sa pag-iyak. Tumalikod si Santa kay Liko. Ilagay mo ang regalo sa tabi niya. Dahan-dahang lumapit si Liko. Binuksan ang maliit na bag mula sa sled at inilagay ang kuneho sa tabi ng unan ni Amira. Nang matapos siya, kumilos ng bahagya ang kuneho. Nanginginig ang mga tenga at numiti ng maliit. Naglabas ng liwanag ang kuneho, mainit na parang araw ng tagsibol. Dahan-dahang bumangon si Amira sa kanyang pagkakatulog. Ngumiti ang kanyang mga labi. Nakatayo si Liko. Ramdam niya na ang kanyang puso rin ay pinainit. "Naiintindihan ko na po, Santa," bulong niya. "Ang tunay na regalo ay hindi lang bagay, kundi ang kasiyahang dala nito." Ngumiti si Santa. Tumango. "Matalino ka, Liko. At iyon ang dahilan kung bakit gusto kong turuan kang gamitin ang bag na ito." Pagbalik nila sa sled, inabot ni Santa ang isang maliit na bersyon ng magic bag kasya sa kamay ng bata. "Mula ngayon, iyon na ang bag na ito. Mapupuno ito ng mga regalong nilikha mo mula sa kabutihan. Kapag gumawa ka ng mabuti, isang regalo ang lilitaw sa loob." Binuksan ni Liko ang bag. May maliit lamang na liwanag, ngunit ito'y napakaganda na halos huminto siya sa paghinga. "Lalaki ba ito, Santa?" "Oo," sagot ni Santa. May banayad na tinig. "Bawat mabuting gawa ay magpapatingkad dito. Isang araw, ang bag na ito ay magiging ilaw para sa buong mundo." Humihip ang malamig na hangin, dala ang amoy ng niebe at tunog ng malayong kampana. Mahigpit na niyakap ni Liko ang bag. Ramdam niya itong nanginginig na parang may kaluluwa. Sa kalangitan, ang mga bituin ay parang ngumingiti.
Si Tiko mula sa malayo ay sumigaw, "Team, sa silangan, marami pa tayong regalong ipapamahagi." Ngumiti si Santa, "Ho ho ho, tama, mahaba pa ang gabi." Muling dumulas ang sled, nag-iiwan ng gintong liwanag. Tiningnan ni Liko ang maliit na bag. Nakita niyang kumikilos ang liwanag sa loob at lumabas ang maliit na sinag, isang 5 tipong bituin, gaya ng parol sa kanyang bayan. Mahinang bulong niya, tila mensahe sa hangin. "Salamat, Magic Bag. Salamat sa pagturo sa akin kung paano ipamahagi ang liwanag." Mula sa malayo, tila sumagot ang kalangitan sa pamamagitan ng isang bumabagsak na bituin na may mahabang buntot ng liwanag, paalala na ang bawat pusong marunong magmahal ay may sariling himala. Patuloy ang gabi ng Pasko sa buong kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap na parang libu-libong parol na nakasabit sa hangin, nagliliwanag sa daan kung saan dumadaan ang pilak na sled. Ang malamig na hangin ay humahaplos, ngunit sa puso ni Liko, nakakaramdam siya ng kakaibang init at saya. Sa tabi niya, nananatiling matatag si Santa Claus. Mahigpit ang hawak sa mga lambit, matay nakatingin sa maliliit na bahay sa ibaba. Ang mga matang iyon ay mabait, ngunit malalim at malawak, para bang nasaksihan na ang napakaraming Pasko sa nakaraan. "Tito," mahinang tanong ni Liko, "ilan na kaya ang naibigay nating regalo?" Ngumiti si Santa, at ang kanyang puting balbas ay bahagyang umalog sa hangin. "Hindi mabilang, anak ko, dahil ang mahalaga ay hindi kung ilang regalo ang naibigay, kundi kung ilang ngiti ang naidulot." Ang mga salitang iyon ay dumampi sa pandinig ni Liko tulad ng isang lulabay. Tumingin siya pababa at nakita ang maliliit na bahay, bawat bubong, bawat bintana, kung saan ang mga liwanag ng kandila ay sumisilip sa dilim ng gabi. Huminto ang sled sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok. Ang niyebe dito ay manipis, at sa halip na lamig, may kaaya-ayang amoy ng tinapay. Mula sa malayo, maririnig ang harana mga payak na awit ng mga Pilipino, pumupuri sa pagkakaisa at pagmamahalan. "Maligayang pagdating sa Barangay Pasko," sabi ni Santa Claus. Isang baryo na marunong magbigay ng buong puso. Bumaba si Liko, at ang mahiwagang bag sa kanyang kamay ay bahagyang umalog. Nang buksan niya ito, lumipad ang maliliit na sinag ng liwanag at naging mga cute na regalo. Bibingka, mga manikang yari sa tela, aklat, at maliliit na bituin na gawa sa kawayan. Ngumiti lamang si Santa at hindi nagsalita. Pinayagan niya si Liko na maglakad, magmasid, at maramdaman ang paligid. Lumapit ang bata sa isang maliit na bahay na may liwanag na sumisilip sa pagitan ng pintuan. Bumukas ang pinto at may batang lalaki na kapantay niya ang edad. Nakaupo sa mesa at nagbabalot ng maliliit na tinapay gamit ang kanyang maliliit na kamay. Ang mabangong amoy ay kumakalat sa paligid. "Kumusta?" wika ni Liko. "Ano ang ginagawa mo?" "Ah, ako si Benjo," sagot ng bata. Ngumingiti habang patuloy na nagbabalot. "Gumagawa ako ng tinapay para sa mga bata sa kalapit na baryo. Hindi mayaman ang pamilya namin, pero sabi ng nanay ko, kapag nagbabahagi ako, hindi magiging hungkag ang puso ko." Namangha si Liko. Tiningnan niya si Benjo, at pagkatapos ay ang mahiwagang bag sa kanyang kamay. Naalala niya ang mga kislap na regalo, at pagkatapos ay iniisip ang simpleng tinapay na puno ng pagmamahal. "Gusto mo bang makatanggap ng regalo mula sa akin?" wika ni Liko, at binuksan ang bag. Lumipad ang isang bola ng liwanag at naging isang maliit na oven. Namangha si Benjo. "Ito ba para sa akin?" "Opo," ngiti ni Liko. "Para makagawa ka ng mas maraming tinapay at maibahagi sa mas maraming tao." Tumingin si Benjo sa regalo, at ang kanyang mga mata ay namumugto sa tuwa. "Salamat, pero hindi ko alam kung paano ito babayaran." Umiling si Liko at mahina wika, "Hindi mo kailangan ibalik. Sa palagay ko, ang pagbibigay ay paraan din ng pagtanggap."
'di ba? Ngumiti si Benjo. Ang inosenteng ngiti niya ay kasing kinang ng ilaw ng kandila. Naiintindihan ko na. Kapag nakikita kong masaya ang iba sa ginagawa ko, ako rin ay nagiging masaya. Magkasama nilang dinala ang mga tinapay sa labas. Ang niyebe ay bumabagsak sa kanilang buhok, at sa loob nila, may isang bagay na namumulaklak ang saya mula sa pagbibigay. Nang bumalik si Liko sa sled, nanatili si Santa Claus roon, tahimik na nanonood. Tinanong siya, may init sa tinig. Anong naramdaman mo, Liko? Iba po ang pakiramdam. Tito, wika niya, tumingin sa kanyang mga kamay. Akala ko noon, ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay ng regalo. Pero ngayon alam ko, kapag nagbibigay ka ng kabutihan, nakakatanggap ka rin ng saya. Tumango si Santa. Natutunan mo na ang pinakamahalagang aral ng Pasko. Ang tunay na saya ay hindi nasa regalo, kundi sa pagkilos ng pagbabahagi. Binuksan muli ni Liko ang mahiwagang bag. Mas maliwanag ang liwanag sa loob. Sa gitna ng bag ay lumitaw ang isang bagong bagay. Isang maliit na kristal na puso, kumikislap na parang tibok ng puso. Tito, ano po ito? Tumingin si Santa at ngumiti ng mabait. Ito ang puso ng nagbibigay. Sa bawat bagay na ibibigay mo ng taos-puso, ito'y lalong kikislap. Kapag ang pusong ito ay maliwanag, malalaman mo na nakapagdala ka ng kaligayahan sa mas maraming tao kaysa sa inaakala mo. Itinaas ni Liko ang maliit na puso at nakita itong kumikislap ng amber, mainit at banayad tulad ng unang liwanag ng araw. Ramdam niya ang liwanag sa dibdib niya, parang may kandila na biglang nasindihan sa puso niya. Muling lumipad ang sled. Sa ibaba, unti-unting lumiit ang Barangay Pasko, ngunit ang harana ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa himpapawid, kasabay ng mga kampanilya. Pasko ay pag-ibig, Pasko ay pagmamahal. Pumikit si Liko at mahinang umawit. Sa isip niya, nakita niya ang ngiti ni Benjo, ang mga mata ni Amira, at alam niyang bawat maliit na regalo ay maaaring tumagos sa puso ng isang tao. Nang buksan niya muli ang mga mata, nakatingin siya kay Santa na may mga matang kasing banayad ng buwan sa gitna ng niyebe. Alam mo, Liko, wika ni Santa, laging kailangan ng mundo ang mga taong marunong magbigay. Hindi mo kailangang maging Santa Claus. Sapat na ang ikaw isang batang may maliwanag na puso. Tumango si Liko, mahina wika. Susubukan ko po. Patuloy akong magbibigay gamit ang aking sariling kasiyahan. Humaplos ang malamig na hangin ng gabi at sa malayo, mas kumikislap ang mga bituin. Ang mahiwagang bag sa kamay ni Liko ay bahagyang umalog, naglabas ng liwanag sa buong kalangitan, parang bulong na bawat pusong marunong magbahagi ay isang bituin ng Pasko. At sa ganitong tahimik na gabi, sa ilalim ng mga kumikislap na bituin, ngumiti si Liko. Ramdam ang banayad na kaligayahan sa puso niya. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagtanggap, kundi sa sandaling makita mong may ngiti sa mukha ng ibang tao dahil sa iyong pagbibigay. Ang silver sled ay dumulas sa kalangitan ng gabi, dala si Liko at si Santa Claus pabalik sa Light Village. Sa taas, ang kalangitan ay punong-puno ng mga bituin na sumasalamin sa liwanag ng mga nayon sa ibaba. Bumubuo ng isang makulay na sayaw ng ginto at pilak. Mahigpit na hinawakan ni Liko ang kamay ni Santa. Ramdam ang banayad na hangin na humaplos sa kanyang mukha. May kasamang amoy ng niebe at natirang bango ng mga baked goods mula sa mga nayon na kanilang dinaanan. Santa, pwede po ba akong magtanong? Banayad na, wika ni Liko, halo ng kuryosidad at kaunting pag-aalinlangan. Oo naman, anak. Anong tanong mo? Ngumiti si Santa. Ang mga mata'y kumikislap na parang malamig na kalangitan ng taglamig. Paano po niyo malalaman kung aling regalo ang dapat mapunta sa sino? At paano kung magkamali tayo? Tumingin si Santa pababa. May banayad at mainit na tinig. Anak, walang perpekto, pero ang himala ng Pasko ay nasa pananampalataya at
pagtitiyaga. Kapag ibinuhos mo ang buong puso mo sa pagbibigay, ang liwanag ang gagabay sa iyo. Tahimik si Liko, nakatingin sa malayo, kung saan tila mas kumikislap ang mga bituin kaysa dati. Ngunit ilang minuto lang, humina ang hangin at nagsimulang bumuhos ang malalaking flakes ng niyebe na tatakpan ng lupa at ang daan sa unahan. Ang sled ay yumanig ng bahagya sa bawat hakbang na nagbigay kay Liko ng halo ng takot at tuwa. Santa, delikado po ba ito? Nanginginig na tanong niya. Hindi delikado, ngunit kailangan nating maging maingat at matiisin. Ang snowstorm ay bahagi rin ng Pasko. Tinuturuan tayo nito na sa pagdadala ng kasiyahan, minsan kailangan nating magtiwala sa liwanag na gumagabay. Pumikit si Liko at huminga ng malalim. Sa puso niya, naiisip niya ang mga batang masaya, mga kandila at parol na nagliliwanag sa nayon, at ang init ng damdamin ay dumaloy sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang magic bag, at biglang, isang banayad na liwanag ang lumabas mula rito, parang nagpapakita ng daan. Nararamdaman mo ba? Tanong ni Santa. Kapag naniniwala ka sa kabutihan, ang kabutihan mismo ang gagabay sa iyo. Tumakbo si Liko, nakapikit, at pinokus ang kanyang atensyon sa liwanag sa loob ng bag. Unti-unti, naglabas ng maliliit na sinag, dumaan sa makapal na niyebe, bumuo ng isang kumikislap na daan sa unahan ng sled. Dahan-dahang sumunod ang sled sa liwanag, parang ginagabayan ng sariling pananampalataya ng bata. Ang hangin ay humihip pa rin, ngunit hindi na siya natatakot. Ang kaba ay napalitan ng tiwala at kapayapaan. Hinaplos ni Santa ang balikat ni Liko. May mainit na tinig. Nakikita mo ba, anak? Minsan sa buhay, ang bagyo ay nakakapagpagulo sa iyo. Pero kung matiyaga ka, kung naniniwala ka, ang liwanag ay palaging lalabas. Iyan ang pinakamahalagang aral ng bagyo. Binuksan ni Liko ang mga mata. Sa harap niya, ang niyebe sa kalangitan ay mas kumikislap. Ang mga bituin ay sumasalamin sa liwanag ng mga nayon sa ibaba, kasabay ng sinag mula sa magic bag. Bumubuo ng isang makinang na daan. Ngumiti siya, ramdam ang seguridad na dumadaloy sa puso. Santa, naiintindihan ko na. Basta maniwala lang ako, magiging maayos ang lahat. Tumango si Santa, guminjiti. Tama, at natutunan mo rin ang isa pang bagay. Ang pagtitiyaga ay liwanag sa gitna ng bagyo. Kapag hindi ka natatakot, kapag marunong kang maghintay at maniwala sa kabutihan, makikita mo ang tamang daan. Nagpatuloy ang sled sa paglipad. Bumuhos pa rin ang niyebe, ngunit hindi na nakakatakot. Nakita ni Liko ang mga flakes ng niyebe na sumasayaw sa banayad na gintong liwanag mula sa magic bag. Parang maliliit na bituin na gumagabay sa kanila. Sa daan, nakatagpo sila ng mag-asawang matanda na nag-iisa sa tuktok ng bundok. Pinapainit ang sarili sa maliit na apoy. Ipinahiwatig ni Santa kay Liko na ilagay ang maliit na regalo mula sa magic bag sa kanilang harapan. Nang ilagay niya ito, naglabas ng liwanag ang regalo na nagpasiga sa buong bahay. Ngumiti ang mag-asawa. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang bata muli. Nakatayo si Liko, ramdam ang tibok ng kanyang puso sa kasiyahan. Naiintindihan niya na kahit sa gitna ng snowstorm, kapag nagbabahagi ng kasiyahan at kabutihan ng tao, palaging matatagpuan ng liwanag ang daan. Nagpatuloy ang sled, humina ang niyebe, at sa harapan nila ay ang light village na kumikislap. Ang lahat ng ilaw, parol, at ngiti ng mga bata ay tila bumabati sa kanilang pagbalik. Tumingin si Santa kay Liko, punong-puno ng pagmamalaki. Natapos mo na ang ikapitong aral, Liko. Ang pagbibigay ay hindi lang kilos, kundi pananampalataya at pagtitiyaga. Kapag naniniwala ka sa liwanag ng kabutihan, palaging makikita mo ang tamang daan. Kahit sa gitna ng bagyo, tumingin si Liko sa kalangitan, kung saan ang niyebe ay kumikislap na parang libu-libong kristal. At sa magic bag sa kanyang kamay, ramdam niya ang kanyang puso na lumiwanag. Parang siya rin ay isang bituin na gumagabay
gitna ng banayad na snowstorm at makinang na liwanag ng Pasko, ngumiti si Liko. Alam na ang bawat hirap ay malalampasan, basta may pananampalataya, pagtitiyaga, at tiwala sa himala. Dumapo ang sled sa isang burol malapit sa nayon. Bumaba si Liko. Ang kanyang hininga ay may amoy ng niebe at kasiyahan. Ang liwanag mula sa magic bag ay patuloy na kumikislap, nagpapaalala sa kanya na sa bawat bagyo, ang liwanag mula sa puso ay palaging gumagabay. Ang sled ay dahan-dahang bumulas sa kalangitan ng gabi, sa gitna ng puting niebe. Ang maliwanag na buwan ay nagliliwanag na parang dambuhalang ilawan na sumasalamin sa bawat nagliliparang niebe. Tahimik na nakaupo si Liko, mga matay nakatutok sa kumikislap na buwan. Ramdam ang kapayapaan at hiwaga. Sa tabi niya, hinawakan ni Santa Claus ang kamay ni Liko at ang malamyos niyang tinig ay dumampi tulad ng mahinang kampanilya. Liko, nakikita mo ba kung gaano kaganda ang buwan ngayong gabi? Opo, napakaganda. Tito, parang pinapailaw nito ang buong puso ko. Ngumiti ang bata, puno ng kaligayahan. Tumango si Santa at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Alam mo ba, Liko, ang liwanag ay hindi lamang galing sa buwan o sa mga bituin sa langit. Ito rin ay nagmumula sa kabutihan at pagmamahal na ibinibigay mo. Tulad ng mga regalong dinala mo sa lahat, dumikit ang tingin ni Liko sa mahiwagang bag habang pinagmamasdan ang mga kumikislap na liwanag nito na tila tumutugma sa tibok ng puso. Napagtanto niya na ang bawat regalo ay hindi lamang bagay, kundi bahagi rin ng puso ng nagbigay, isang buhay na naipagpapatuloy. Tito, bakit kaya gusto ng mga tao ang makatanggap ng regalo tuwing Pasko? Tanong ni Liko. Mga matay kumikislap, ngumiti si Santa, at malumanay na nagsalaysay, parang simoy ng hangin. Noong unang panahon, nagsimula ang mga tao na magbigay ng regalo hindi lamang para makatanggap, kundi upang maibahagi ang saya, pag-asa, at pagmamahal. Sa iba't ibang lugar sa mundo, may kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Sa Europa, ang mga bata ay naglalagay ng medyas para sa regalo. Sa Amerika, nilalagay ang mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. At sa Pilipinas, kung saan tayo pupunta, naglalagay ang mga tao ng mga kumikislap na parol sa mga kalye, mga parol na gawa sa papel o kawayan, na sumisimbolo sa liwanag na gumagabay sa batang Jesus. Pumikit si Liko at inisip ang mga makukulay na kalye sa Pilipinas na puno ng ilaw, mga batang umaawit ng mga kantang Pasko. Ramdam niya ang musika mula sa mga bubong, mula sa maliliit na kusina, mula sa mga kapilya na bumabalot sa katahimikan ng gabi. Kaya ang regalo ay paraan para ipakita ng mga tao na nagmamalasakit sila sa isa't isa. Di ba, Tito? Tanong ni Liko. Mahina ang tinig. Tama, sagot ni Santa, malumanay na parang awit. Ang regalo ay mensahe na iniisip kita, hinahangad kong maging masaya ka, at sana maramdaman mo ang pagmamahal. Sa Pilipinas, ang bawat parol ay hindi lamang lantern. Ito ay liwanag ng pag-asa, ng pamilya, ng komunidad, at kapag ang liwanag na iyon ay ibinahagi, ito rin ay nagiging liwanag sa puso ng nagbigay. Dahan-dahang dumulas ang sled sa kalangitan, mas mabigat ang niebe, ngunit sa puso ni Liko, lahat ay maliwanag. Tumingin siya sa buwan, iniisip ang lahat ng bata na kanyang nadaanan at binigyan ng regalo. Ang kanilang masayang mga mata, inosenteng mga ngiti, nagpapaalala sa kanya na ang pagbibigay at pagbabahagi ay tunay na mahika. Hinawakan ni Santa ang balikat ni Liko, malalim at mainit ang tinig. Alam mo ba, Liko, ang Pasko ay hindi lamang isang pista. Ito ay isang pangako na ipinapasa ng bawat isa, bawat taon. Laging magmahal, laging magbahagi, at laging maniwala sa kabutihan. Tumango si Liko, ramdam ang init sa kanyang puso. Alam niya na mula ngayon,
bahagi ng pangakong iyon sa ilalim ng buwan na ipinaliwanag ni Santa. Tito, bulong niya, gusto ko ring mangako sa buwan, sa iyo, na palagi kong ibabahagi ang liwanag na ito kahit saan o kanino man. Ngumiti si Santa, puno ng pagmamalaki ang mga mata. Tama ang ginawa mo, Liko. Kapag nagbigay ka ng saya, nakakaramdam ka rin ng kaligayahan. At kapag pinanatili mo ang pangako, ikaw ay magiging gabay na bituin, tulad ng mga parol sa kalye sa Pilipinas. Dahan-dahang bumaba ang sled, tumapak sa isang bundok na may puting niebe. Sa ilalim nila, makikita na ang baryo, na may maliliit na bahay at kumikislap na ilaw mula sa mga parol sa malayo. Ramdam ni Liko ang matamis na amoy ng bibingka, niyog, at pulot mula sa mainit na mga kusina. Malapit na tayo sa Pilipinas, Liko, sabi ni Santa, kung saan naglalagay ng mga parol sa kalye ang mga tao, umaawit ng mga kantang Pasko, at pinapangalagaan ng pagmamahal sa puso. Tumingin si Liko sa maliwanag na buwan at ngumiti. Pangako ko, Tito, dadalhin ko ang liwanag na ito, dadalhin ang pagmamahal na ito, at matututo akong ipalaganap ito. Tahimik na tumango si Santa, ang mga matay kumikislap na parang bituin. Ang pangako mo ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay ng kahit sino. At tandaan, Liko, hindi lamang sa Pasko, kundi sa lahat ng araw, ang liwanag mula sa kabutihan at pagmamahal ay palaging gumagabay. Humaplos ang hangin ng gabi at ang niyebe sa kagubatan ay kumikislap na parang buong paraiso. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa bawat niyebe at sa mahiwagang bag sa kamay ni Liko. Ramdam niya na bawat sinag ng liwanag, bawat regalo, bawat pangako ay nagtatagpo. Bumubuo ng landas ng liwanag para sa mga pusong nangangailangan ng pagmamahal. Tahimik na nakatayo si Liko, dahan-dahang huminga, ramdam ang kapayapaan sa buong katawan. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng Pasko. Hindi lamang pagtanggap, kundi pagbabahagi. Hindi lamang liwanag mula sa labas, kundi liwanag mula sa puso. Patuloy na nagniningning ang buwan sa itaas, sumasalamin sa niebe, sa mga bubong, at sa puso ng maliit na batang lalaki. Pumikit si Liko, ngumiti, at tahimik na nangako sa sarili. Palaging panatilihin ang liwanag, patuloy na magbahagi ng pagmamahal, at maniwala sa mahika ng Pasko. At sa ilalim ng maliwanag na buwan at lumilipad na niebe, ramdam ni Liko ang banayad na kaligayahan sa kanyang puso, parang mahinang lulabay na nagdadala sa kanya sa isang payapang at mahiwagang panaginip. Pagkatapos ng mahabang gabi ng paglipad sa niebe, nagsimulang bumalik ang sled ni Santa Claus sa maliit na bahay ni Liko sa bundok. Ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumilip sa mga sanga ng puno na nababalutan ng niebe. Nagbabalik ng banayad na gintong sinag sa bubong at daan, patungo sa pintuan. Tumingin si Liko pababa, ramdam niya ang pamilyar ngunit mahiwagang pakiramdam. Yumuko siya, mahigpit na hawak ang magic bag, at ang puso niya ay puno ng alaala. Bawat regalo, bawat ngiti, bawat liwanag na kanyang nasaksihan, ay parang isang sinag na gumagabay sa kanyang loob. Malapit na po kaming makauwi, Santa, bungad ni Liko, halo ng kasiyahan at pagkasabik. Ngumiti si Santa ng may kabutihan. Tama, Liko, at ngayon, panahon na upang dalhin mo ang lahat ng iyong natutunan, upang patuloy na pagningasin ang mundo sa paligid mo. Tandaan, ang Pasko ay hindi lang isang araw, kundi pangako at gawa ng puso. Dahan-dahang bumaba ang sled, lumilipad sa mga kagubatang nababalutan ng niebe, sa ibabaw ng mga munting bahay na nakatago sa liwanag ng bukang liwayway. Ang niebe ay malumanay na bumabagsak, ngunit hindi na malamig. Ang banayad at mainit na pakiramdam ay kumalat sa buong katawan ni Liko. Parang siya mismo ang nagbubuga ng liwanag mula sa puso. Paglapag ng sled sa bakuran, nakita niya ang pamilyar na bubong, banayad na usok mula sa tsimenea at mga niebe na humihinto sa mga puno sa harap ng bahay.
Lahat ay parang dati, ngunit sa puso niya, nagbago na ang buong mundo. Huminga siya ng malalim, ramdam ang amoy ng nyebe, ang amoy ng artipisyal na pine tree na inilagay ng kanyang ina, at ang bango ng bagong lutong pandesal. Uwi na tayo, Liko, wika ni Santa. Banayad ang tinig, ngunit hindi ka nag-iisa. Dinala mo ang lahat ng liwanag, pagmamahal, at pag-asa na natutunan mo. Yumuko si Liko, mahigpit na hawak ang magic bag. Ipinapangako ko, Santa, hindi ko po ito makakalimutan. Ibabahagi ko po ang kagalakan at kabutihan na ito sa lahat sa paligid ko, tulad ng ginawa ninyo. Ngumiti si Santa, ang mga matay kumikislap na parang kalangitan ng mga bituin. Magagawa mo yan, Liko. At kapag nagbigay ka, makikita mo na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa regalo, kundi sa pagbibigay ng liwanag sa iba. Bumaba ang bata mula sa sled, ramdam ang maliliit na flakes ng niebe na bumabagsak sa kanyang mga kamay. Bawat hakbang ay parang may kasamang munting himala. Dumaan siya sa bakuran, binuksan ang pintuan, at huminga ng malalim ang mainit na amoy ng pamilyar na bahay. Gising na ang kanyang ina at tinitingnan si Liko na may ningning sa mga mata. Liko, uwi ka na. Ang ganda ng itsura mo. Iba ka kaysa kahapon. Ngumiti si Liko. Ang kanyang mga matay kumikislap ng liwanag mula sa mga nakaraang gabi. Ina, marami po akong natutunan. Natutunan ko po kung paano magbigay, magbahagi ng kagalakan, at maniwala sa mga himala. Lulabay para sa lahat ng puso